pwede mo bang ibahagi sa amin yung mga personal experience mo na nakatulong sa'yo para ma-embrace yung identity mo? Siguro yung mga karanasan ko na mas ipakita sa mundo na yung totoong ako is yung pagtanggap pala ng mga parents ko. Kasi wala naman akong pakialam kung tatanggapin ako ng ibang tao. Kasi nga, parents ko nga tanggap ako, bakit hindi nila ako matanggap? At wala naman akong pakialam talagang totoo kung hindi nila ako matanggap as who I am. But the thing is, i-judge ka rin naman nila kahit anong kasarian mo. So why not ipakita mo na lang kung sino ang totoong ikaw? At least, i-judge ka man nila, masaya ka naman kung ano ka. At pinakita mo sa kanila na you are brave enough to show them who you truly are. Kasi, ang pagka-come out ay it takes time and it needs wait lang, stop muna. Courage. Ang nakapo na okay 1 2 3. And enough courage to come out. Kaya sobrang hirap. But the good thing is kapag yung family mo ay support sa'yo, madali na lang para sa'yo. Kasi hindi mo naisipin yung isipin ng ibang tao. So, in-embrace ko pa yung sarili ko na ipakita sa kanila na I am worth living, I am worth it, and I am loved. Kumbaga yung judgment nandyan lang yan, hindi mawawala yun. Pero yung acceptance, hanggang may isang tao, may mga tao talaga na tanggap ka bilang ikaw, talagang magpapatuloy ka. Alam mo, sa aming mga LGBT, mas masarap pakinggan o mas masarap sabihin sa amin na tanggap kita kasi mahal kita. Kasi anyone can love you, Yes. but not anyone can accept you. So ang acceptance kasi sobrang hirap din yan ibigay, 'di ba? But if someone accept you for who you truly are, then you are blessed with that person. That's a very nice thing. And bilang isang member ng LGBTQIA+ community, ano sa tingin mo yung role mo bilang isang tao or bilang isang member ng LGBTQIA+ sa ating society o sa ating community? Kasi I feel like kapag walang LGBT members sa ating society, parang imbalance yung mundo. Kasi hindi naman lingis sa ating kaalaman na ang mga LGBT ay have an exceptional talent. Also, they are nagpapasaya sa atin. Kumbaga ay they are bringing light in the darkness. Wow, in the darkness. Yeah, so yeah, marami namang and as we can watch at the TV na marami ng mga LGBT na nag-excel or just like for example, si Michael Cinco, a fashion designer sa Dubai, she is a member of LGBT, but it doesn't stop him to become a designer. And look at him now, he is a very successful wherein Hollywood singers, actresses ay sa kanya na nagpapagawa like Beyonce, Celine Dion. So yeah, so wag natin limitahan yung isang tao porket lang dahil sa kasarian niya. Dahil lahat naman tayo may kanya-kanyang talento, talino at galing na maipapakita sa mundo. It's just that kulang sa opportunity, kulang sa pagtanggap. At yung mga tao ay sarado pa ang isipan. So yeah, yun yung isa sa pinakamahirap sa mga member ng LGBT na nalilimitahan kami ng dahil lang sa aming kasarian. Just like Michael Cinco, we're also looking forward na someday you can also achieve the Thank you dreams so that you are much. really aiming for. You know what? Pamikapan ko lang siguro si Marian Rivera. I feel like I am fulfilled. Yung part na yun. And siguro hindi mo natatanong kung sino yung favorite artist, makeup artist ko. So, ang favorite makeup artist ko is si Paul Onati. Yes. If you know Yes. her. And yeah, I really love her works. Yung exceptional works like parang yung kamay niya parang magic. Parang magic. Yes, exactly. And makikita mo talaga yung changes pagdating sa Yes. mga Artwork. artwork. Lalo yung dugin makeup. Yes. Oh my God, I really love that makeup. Mga simple look. Exactly. So, as a member of LGBTQIA+ community, ano yung mga ini-expect mo na changes sa ating society? So sana as time goes by ay magkaroon na ng inclusivity for all. Yung inclusivity talaga na hindi for cloud lang but for work talaga. Yung gawa talaga na makikita mo talaga na there are changes sa ating society. Hindi ko naman iniisip na hanggang dito na lang kami na ganito na lagi kami kuho sa pagtanggap. Siguro darating din talaga ang panahon na tatanggapin kami ng mga tao. It takes time but I am not hindi ako nawawala ng pag-asa for that. And in God's perfect time, tatanggap din tayo ng mga tao. And yun, and lagi ko lang advice sa mga kapwa kong member ng LGBT,
you don't have to please anyone or anybody. As long as you are being yourself, you are not doing wrong or anything harm for them, then so be it. Be you and show them what you've got. Tama. Someday, in the right time, sana magkaroon ng genuine acceptance para sa Exactly. ating lahat. And Miss Jofel, for our last question. So, para doon sa mga bato or lalong higit sa mga kabataan na hindi pa talaga nakakapag-come out personally or directly, ano yung mga gusto mong ipayo sa kanila? Take your time until you have that enough courage to show up, and don't think the thinking of other people. Think what is the best thing for you, and that thing is to come out. Because sabi ko nga kanina, ano ka, i-judge ka rin naman ng mga tao. So why not ipakita mo kung sino ka talaga. At least you show them na ganito ka. But the thing is, you need to prove them wrong. Na hindi porket nag-came out ka, hindi porket ganun ang kasarian mo, hanggang doon ka na lang. Show them your talent, your skills na magpapabago sa kanilang isipan. Kasi nga, hindi naman porket bakla kayo, wala ka ng talent or party ka ng LGBT. So, we all know that members of LGBT are exceptional, they are talented, and giver of light and joy, yun nga. So yeah, sa mga baby dyan na mga kekeswar at sa mga tomboret, do not be afraid to show up. Kasi, wait lang, natatawa ko sa tomboret. Tatawa ko sa tambor. Kasi, Wait lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. nakatawa ko sa tomboret. Kasi naawa ko sa kanila na hindi sila makapag-show up dahil lang sa society na mayroon tayo. So, sana magkaroon sila ng enough courage and braveness na ipakita sa mundo kung ano ba talaga sila. Dahil at the end of the day, they are just an audience of your own story. Tama. So, kailangan mo lang ipakita na unang-una mong gagawin is tanggapin ang sarili mo. Dahil kapag hindi mo tanggap ang sarili mo, hindi ka talaga willing o hindi ka ready na ipakita sa kanila kung sino ka talaga. So, the first thing that you should do is to accept yourself and show to other people and prove them wrong. Thank you so much for your words, Ma'am Thank you so Jofel. And I much. know na madaming tao yung may inspire natin and madami silang napulot na aral from your stories, challenges, experiences. And I hope someday talagang makamit na natin yung acceptance, yung genuine acceptance sa mga tao. Yes. Diba? Tama nga yung sinabi. Manifesting. Tama. We manifest for that. Yes. And gusto ko lang sabihin na sa ating mga tao, we are all unique yet fundamentally equal. Na kahit na iba-iba tayo ng pinanggalingan, ano-ano man yung mga backgrounds natin sa buhay, kung sino man tayo, dapat nandun pa rin yung ating courage para ipakita Yes. kung sino tayo and ipakita natin yung equality sa bawat isa. Kumbaga dapat we should fight para sa ating rights. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Jofel. And Yes. we are praying and manifesting for the it. SOG bill. Yes! Sana may For the pasala SOG. siya. Miss Risa Hontiveros. Keep up the Tama. good work. Kasi yung rights, hindi lang para sa babae, hindi lang para sa lalaki. Kasi Yung kasi misconception nila about sa Soji Bill, na hindi Yes. porket Soji Bill is about lang siya sa mga Becky at sa person na LGBT. It's for the right of all Tama. gender. Yan. So, sana may pasala. manifesting for that. Thank you so much, Ma'am Jofel. Thank you so And I much. hope you enjoyed our Thank you. interview today. Thank you so much for your time. Tumayo pa